Sige, nabitin, nagsalita kasi ako. So, talagang kailangan po natin ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ano? So I was thinking nga kung palitan ba natin yung word natin ngayon, pero kailangan po natin ituloy ito baka next week. So, sa mga nagugulantang po ang ating bansang Pilipinas, pero ang ating ang tatayuan po natin dito, dapat po ang unang-unang faithfulness po natin ay sa Diyos. Amen? Hindi ho kung sino man mga politiko. May iba-iba tayong mga preferences, may iba-iba tayong mga iniidolo. But dapat kailangan po, ang sandigan po natin, ang tatayuan natin, ang pangahawakan natin, kakapitan natin, ang faithfulness natin ay ang ating Panginoong Diyos. Diba? Actually, this is not about God naman, pero sinabi nga ni Manuel L. Quezon, na nakalimutan ko yung exact word, na ang kanyang loyalty sa kanyang party ay nagtatapos doon sa loyalty sa bansa. Hindi ko maalala yung exact word, pero kailangan ho ganun. Huwag ho tayong masyadong mag-iidolo ng mga tao. Kailangan ho, number one, ang ating Panginoong Diyos at ang kanyang salita ang ating susundin. Pero baka next week, yan po ang ating pag-uusapan dahil yan po ay sa mga churches. Talagang sumasabog din po yung mga usapan ng mga pastors. But anyway, kailangan ho nating ituloy yung ating nasimulan na last week. So may title na ba yan? I think, tignan na lang ho natin yung sa ating weekly bulletin. Ano po yung nakikita natin? Sermon notes. Ano po yung title natin sa weekly bulletin? Nakalagay po dyan. Ano po? 1, 2, 3, go? Yan, faith planting. So we are familiar with church planting. Pero faith planting po yung gagawin natin. That's why we are planting church. We are planting church not just for the sake of para lang magkaroon ng ng church doon, masabi natin dumadami tayo. No, we are planting faith in people's lives. Pinapakilala natin si Lord Jesus Christ. Actually, ito gusto ko pong ipakita sa inyo yung mga larawan. Ito, na ipakita na naman kanina. So, yan po yung unang-unang worship service na ginanap natin. Although sa ngayon po, yan po yung mga missionary riders natin. Wow! Missionary riders. Bigla sila naging missionaries. Salamat sa kanilang mga natrap ko sila. Hindi, usapan lang, sasama lang ba't naging misyonaryo? So, yan po, no? So, we are stepping sa ating comfort zone. Lumalabas tayo because this is act of faith, step of faith ang ginagawa natin. So, ito yung paglilingkod din sa ating kapamuso na Queimada family na talagang nagdeklara ng kanilang loyalty, kumbaga, sa church. Kasi limited ang lugar, hindi ho pwedeng, sama ako, wag ho tayo magtatampo kapag tayo ay hindi na pwede. Kasi limited po yung lugar natin, hindi ho lahat pwede kasama. Pangalawa, syempre, babudgetan po natin yan. So, kailangan, maging wise din tayo sa paghingi ng budget. So, kaya, ang kailangan ho natin gawin, sumuporta ho sa pamamagitan ng panalangin, ating pagkakaloob ng mission funds, and of course, yung mga kamanggagawa natin, kasi binubuo pa natin. Kailangan merong ibang exhorter, iba yung maglalagay din tayo ng mga awit dyan, para hindi lang ako isip ng isip, parang ganon. Kasi mahirap din mag-isip eh. But anyway, ito pa. So, another faith planting. Ito po, no, sa mga kabataan. So, yan. Nakaraan, two Saturdays ago. Kahapon ba natuloy? Natuloy kahapon, ano? So, kasi, nasa clinic kami kahapon sa bata. So, di naman ako nakasama. Yan po yung mga kabataan nung last 2 Saturdays ago. And then, next slide. Ayan, yan lamang po. Tingnan nyo na lamang po sa, sa Facebook page nila. Ayan, nagsishare sila ng gospel. Faith planting, di ba? So talagang napakaganda po ng kanilang mga ginagawa. At ito pa po sa ating TGIF, pero nakaraan TGIT. Thank God it's Thursday. So ang lahat po yan ay sa misyon, sa layunin na maipahayag ang ebanghelyo, maitanim sa puso ng bawat tao. Actually, hindi lamang kabataan kasi yung ginawa nila nung last Saturday, kahit matatanda, mga nanay, tatay, binabahaginan. At iyan po yung nais natin na magkahawaan tayo. Yung magandang hawaan yan, no? Lahat tayo ay maging lifestyle natin. Ang pagtatanim ng pananampalataya sa puso ng mga kapwa natin. So ngayon po, sa pagpapatuloy, tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ang ating main verse. Tayo po ay nasa 1 Corinthians chapter 3. Pero ito po yung sinasabi sa verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Yan, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa aral po na aming matututunan po ngayon.
Dalangin po namin ang hamon at aplikasyon nito, Panginoong Diyos, ay tunay na aming magawa bilang individual na Kristiyano and as a church, Panginoon, collectively, matupad namin to, maisagawa namin to, Panginoong Diyos, ang halimbawa at utos na binibigay po sa iyong salita, Panginoong Hesus. Salamat po. Bless us, Lord God, as we study your word. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So makikita natin dito, meron tatlong characters dito na makikita natin. Unang-una si Pablo. Siya yung sabi niya, ako. Pangalawa si Apollos. At pangatlo, syempre si God. Iisa-isahin natin yan. Siguro mag-focus muna tayo kay Apollos. Sabi dito sa sa verse 5, merong tanong sa verse 5. Sino ba si Apollos at sino si Pablo? Pero dun muna tayo. Sino ba si Apollos? Si Apollos makikita natin sa Acts chapter 18, siya po ay isang Hudyo. Pangalawa, siya ay taga-Alexandria, ibig sabihin sa Egypt po. At mahusay siyang magtalumpati, magaling siyang magsalita. At marami siyang alam sa banal na kasulatan. Actually, kung babasahin pa natin yung 1 Corinthians chapter 2, and yung nauna nitong 1 Corinthians chapter 3, nag-aaway-aaway po yung mga Kristiyano sa Corinto. Kasi naghahati-hati sila. Sabi nila, ako kay Apollos, ako naman kay Pablo. Si Apollos, magaling siya magsalita. Whereas, sinabi ni Pablo sa chapter 2, hindi siya magaling magsalita. Isipin mo yun. Hindi siya magaling magsalita, pero grabe yung kanyang ministry. Ano yung sikreto ni Pablo? At syempre, ang malungkot dito, pinag-aaway nila ng mga members. Minsan, yun ang problema sa mga members, nagkukumparahan, Isipin na, for example, pag dumami siguro tayo, tapos nagkaroon tayo, halimbawa lang naman, nagkaroon tayo ng 3 services, ay, doon ako sa doon ako sa pang-umaga, ay, dito ako sa panghapon. Bakit? Sino ba yung preacher? Minsan may mga ganyan nangyayari eh. Di ba, nagkakaroon ng division, which is dapat naman hindi. Magkakampi tayong lahat. At dito ay pinagsasabihan ni Pablo ang mga taga-Corinto. Kasi nagdi-divide kayo, pinag-aaway nyo kami, magkakampi kami ni Apollos eh. So, yun po, Tapos sabi pa dito, sa verse 25, sino again? Si Apollos, naturuan siya sa daan ng Panginoon. Ibig sabihin, meron siyang alam niya yung patungkol kay Hesus Kristo. Masigasig siyang nangangaral at nagtuturo tungkol kay Jesus. Pero ito po yung kanyang, sabihin na natin, hindi naman talaga mali, pero may kulang pa, may limitation pa. Sabi sa verse 25, masigasig siyang nangangaral at nagtuturo, ngunit hanggang bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman. Ibig sabihin, ano ba yung bautismo ni Juan? Ibig sabihin, repentance. Hanggang doon pa lamang. Hindi pa siya natuturuan about sa lalim ng resurrection, muling pagkabuhay ni Lord Jesus Christ. Kaya, ano yung nangyari dito? Makikita natin sa verse 26, siya ay, nakita siya nila Aquila at Priscilla. Tapos, ang nangyari ay, kinausap niya, halika rito, punta ka sa bahay namin. So, makikita natin sa next slide pa, na pinapunta. Kinausap nila si Apollos, tuturuan ka namin. At dahil doon sa pagtuturo na yon, gumaling ng gusto si Apollos. At talagang nakatulong talaga kay Pablo. So, pero makikita natin dito, mahirap yung ginawa nila, nila Aquila, at Priscilla, Kasi ituturuan mo yung, minsan, pinakamahirap turuan yung marunong na. Kasi unang-una ayaw magpaturo na. Kahit sa music, sa pag nagturo ka ng music, ganito dapat ang gawin mo. So dapat, wag mo muna itutodo yung kapangyarihan mo, wag mo muna ibuhos yung 100%. Minsan pag may alam na, mahirap na turuan yan. Kahit sa anong larangan. Kasi ito yung style ko, ganito na ako lumaki. Pero kailangan sa gawain ng Panginoon, we must learn to be teachable, tapos humble ourselves. At dito si Apollos, nagpaturo naman siya. Di ba? Napakahirap nung sa situation natin ngayon, lalong-lalo na ngayon sa ating generation ngayon, parang pagsabihan mo lang, nagtatampo agad. Pero dito, hindi siya nagtampo. Kundi siya ay nagpaturo. At talaga naman malaki ang kanyang nagawa. Kaya tingnan mo nga yung katabi mo, yung ba ay mukhang teachable? O yung ba ay okay na mapagsabihan? So, yun, makikita natin sa verse. Kaya magpaturo na kayo, ha? Okay? Be humble enough. Huwag masasaktan pag tayo ay tinuturuan o tinutuwid. And then, continue. Sabi dito sa verse 27. Sa verse 27, ayan na nga, kasama na nila si Apollos. Tinuruan nila Aquila at Priscilla. So ngayon, I want you to open your Bible para mas maintindihan pa natin. Hindi natin ito nilagay, para makasabay lang tayo. So para mas maintindihan natin yung context ng 1 Corinthians chapter 3. So 1 Corinthians chapter 3, makikita natin mula sa verses 1 to 4, meron hong problema
ang church. Ano ang problema ng church? Kung makikita natin sa verse 1, buksan nyo na lang yung Bible nyo. Naalala ko dito si Tatay Manny, di ba? Yung, Dear B ba yun? Drop everything and read your Bible. Tama ba yung ano ko? Tama ba yung pagkaka-memorize ko? So ngayon, makikita natin sa verse 1, ang pinapakita dito na immature pa rin yung mga taga-Corinthian Church, yung mga Kristiyano sa Corinto. Kasi dapat sabi ni Pablo, dapat kausap ko na kayo bilang mga tao na nagtataglay ng Espiritu, pero ngayon, until now, gatas pa rin ang inyong kinakain. Ibig sabihin, elementary teachings pa lang, hindi pa rin maturuan ng mga malalalim, hindi pa rin mapagsabihan. Ano yung mga palatandaan? Siguro kung sa panahon natin to, no, baka maraming magagalit kay Pablo eh. Sabihan mo yung katabi mo, ba't hindi ka lumalago? Ano unang-unang yung sabihin sa'yo? Judgmental ka naman? Pero bakit dito si Pablo? Pwede natin sabihin kung tayo sa generation natin ngayon, judgmental. Kasi sabi ni Pablo, until now, hindi kayo lumalago. Until now, hindi kayo nagmamature. Minsan isipin natin, judgmental naman tong taong to. Pero meron kasing basihan. Kaya huwag ho tayong magagalit pag sinasabihan, dapat baguhin mo yung ganito. Kasi minsan may nakikita, for example, sino ba yung mga magagaling? Michael Jordan. Pero kailan siya nakakuha ng championship? Nung naging coach niya na si Phil Jackson. Sino ba yung mga magagaling sa tennis? Si Pete Sampras, lumang-luma na yun si Roger Federer. Pero meron silang mga coaches. Lahat ng mga magagaling, si Manny Pacquiao. Sino ba mas magaling? Si Pacquiao o si Roach? Si Pacquiao, pag nagsuntukan sila. Pero hindi magcha-champion si Pacquiao kung wala si Freddie Roach. Nagigets nyo? May mga bagay tayo na hindi natin nakikita, kaya kailangan natin ng coach. At ito yung stand ngayon ni Pablo. Nakikita niya, itong mga taga-Corinto, they are not growing. So, kailangan tayo, mag-grow tayo, at malaking bagay matuto tayong makinig. So ngayon, sinasabi nga dito, ano yung naging palatandaan, ano yung naging nakita ni Pablo? So sa verse 3, nagkakaroon ng inggitan. Pag nagkakaroon ng inggitan, yun po ay palatandaan that we are not growing. Tapos nagkakaroon ng pag-aaway-away. May kaaway ba kayo ngayon? Ay, ibig sabihin. Kasi ang sabi nga dito sa verse 4, ako'y kay Pablo at ako'y kay Apollos. Nagkakaroon sila ng paghahati-hati. At dito na yung sinabi, dapat maalala natin ano ba yung layunin natin. Minsan hindi ho maiiwasan sa isang organization, especially sa church, kahit po sa church, na magkakaroon po ng mga differences, magkakaroon ng clashes, magkakaroon ng conflicts, magkakaroon ng di pagkakaunawaan, pero dapat ito po yung magpapadikit sa atin. Ano po yung layunin natin bilang mga Kristiyano? Siyempre, given na tayo mga anak ng Diyos, given na meron tayong iisang Panginoon, merong banal na Espiritu sa atin, given na yon. Pero, ano ba yung dapat na iisipin natin? Tandaan natin, ano ang ating layunin? At ito yung pinapaalala ni Pablo sa mga taga-Corinto, na dapat din natin gayahin, tuparin, sundin. Sabi sa verse 5, basahin po natin, Verse 5 ulit, 1, 2, 3, go! Sino ba si Apollos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Naghahati-hati kayo. Pero ito lang naman yung mission namin. Upang akayin ang bawat isa sa pananampalataya. Sabi yung kanina, ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Ito po ang ating misyon. Nagpupunta ho tayo every Sunday sa church to worship God. Para magpasalamat sa Kanya, para mag-grow. Pero hindi ho nagtatapos doon. Bilang mga Kristiyano, kailangan ho natin na mag-akay pa sa pananampalataya. Kailangan, isa ho sa mga matibay na palatandaan that we are growing in Christ. Kapag tayo po ay nag-share na ng ating pananampalataya. Pag ibinabahagi na natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ito po ang hamon sa atin. We need to spread. Nabibisaya man ako spread.
Di bali po, Bisaya man talaga ako. Cebuano, meron din ako marunong mag-Bisaya. Ilonggo man eh. Bisaya, Cebuano ako, batag Ilonggo. Anyway, so kailangan ho natin, we need to spread the gospel. Kailangan po natin, paano ho natin gagawin? Kailangan ho nating magtanim. Kailangan maging magsasaka. Sabi mo, maging magsasaka ka. Yeah. Hindi ko kailangan mukhang magsasaka, no? So, hindi ko natin hinahamak yung mga magsasaka. Kami po, lahi kami ng magsasaka sa Pampanga. Although ngayon, wala na, mga panay subdivision na ngayon, eh, no? Panay ano na. Hindi ko na babanggitin kung anong subdivision yan. Baka, mga natatawa sila. Hindi ko na banggitin. Kilala nyo na, yung may-ari ng subdivision, Manggang Mars. So, by the way, so ito po kailangan natin. Paano ho natin iakayin sa pananampalataya? Ito po, steps in planting a deeply rooted faith. Tatlong bagay po yung makikita natin dito. Again, babasahin ko po yung sa verse 6. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. First step po na kailangan natin gawin. Number 1, basahin natin. 1, 2, 3, go! Yun, itanim ang salita ng Diyos. Sabi po ni Pablo, ako ang nagtanim. Merong action na gagawin. Ano yung itatanim natin? Sa Luke chapter 8, verse 11, sabi dito, ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ano po ito? Ito po yung parable ng yung matabang lupa. Yan po yun. Ang binhi or seed is the word of God. Bawat Kristiyano, kailangan ho matuto tayong itanim yung ating ibahagi ang salita ng Diyos. Ngayon po mapalad tayo kasi even sa Facebook natin, pwede na tayo mag-share. Kung ikaw yung tipo ng Kristiyano na sabihin mo mahihain ka, why not gamitin natin yung social media natin to spread the word of God? Nung unang panahon, naalala ko, wala pang mga Facebook, Friendster pa lang yata, nung panahon ni Pastor Joe, di ba? Yung mag-share si Pastor Joe and then even I sa True Text. Araw-araw ganun. Tapos kukuha tayo ng mga promo. Kaya sumikat yung Sun kasi Sun lang yun na unang Unlitex eh. Kasi nung unang panahon, mga Jejemon po kami. Wala kami mga vowels. Kamusta? Pag sinabing kamusta, KMSTA. Hindi ho dahil susunga-sunga kami sa spelling. Kasi kailangan po namin magtipid. Diba? Kasi pag 60 characters lang, piso na agad. Pag 61, 2 piso na yon. Kaya nauso po yung mga Unli text noong unang panahon. At doon, nag-share po ng everyday ng word. And si Pastor Joe, ang haba ng mga chat na, mga reminders, mga all caps pa yan. So ngayon, kailangan nating magtanim. Kailangan nating ibahagi ang salita ng Panginoong Diyos. Ito po yung kailangan na makikita sa atin. Palatandaan po ito that we are growing. So makikita ho natin dito sa larawan. Hindi ho madali magbahagi ho ng salita ng Diyos kasi kinumpara siya sa pagtatanim. Sa pagtatanim, ano ho yung kailangan gawin? Tatanim ka ba agad? Kailangan i-ready mo muna yung lupa, i-cultivate. Sino dito nakaranas sa eskwelahan, nagtanim sila, yung nagbungkal? Ngayon yata panay sementado na, Naalala ko nung grade 5 kami, tsaka nung first year, dito na sa Angono yon, nagtatanim din kami. Pero ang gagawin namin, hindi muna kami magtatanim ng seed or ng mga binhi. Gagawin muna, mabubungkalin mo muna, tatanggalin mo yung mga bato-bato, nakabilad sa araw. Pero ito, sa next slide, sa next picture, pero hindi naman namin to ginawa kasi wala kaming kalabaw nung panahon na yon. Kaya kalaykay lang kami. Ano po yung makikita natin dito? Sa pagtatanim ho ng salita ng Diyos, hindi ho madali. Minsan, i-reject ka pa nila. Katulad ho sa akin, nire-reject ko po sila Pastor Joe, sila Kuya Chris kasama nun. Nagtatago kami. Naaawa na lang talaga ako kasi punta ng punta. Ano ba ng mga to? Punta ng punta? Kasi pumayag naman kami ng Bible study. Kasalanan din namin, Kung tama masabi, kasalanan yun. Ang tagal nila doon. Akala ko, ako nung panahon na yun, naaawa ako, pero parang hindi naman kaawa-awa kasi nag-e-enjoy sila dun sa naglalaro sa lawa, naglalaro sila, nagbabangka. Pero yun nga, kailangan ko lumabas, yung mga kasama ko, nagtatago pa rin. Kaya, yun, Bible study. Hindi ko madali kasi
kailangan i-ready mo pa yung puso niyan. Kaya makikita natin, di ba, yung sa parable ng 4 na klase ng lupa, yung merong matabang lupa, merong sa dawagan, kailangan talaga i-cultivate natin. Kasi hindi naman kaagad-agad tatanggapin niya yung gospel. Pero kailangan hihinugin natin sa panalangin, sa follow-up, sa pagkausap, at inong gagawin natin. Kahit gaano ho kapatay ang lupa, may himala ho. Ito yung makikita natin, signan natin sa next picture. Saan kaya yan? Sa disyerto ng Israel. Paano ho nagkaroon ng halaman yan? Disyerto yan. 'Di ba? Sa kahit yan, ano po pinupunto natin dito? Ang puso po ng tao may pag-asa, may himala. Yan nga ang disyerto kayang gawing green fields gawing farmland At hindi na lamang po yan binabahagi po ng Israel yung technology na yan. Kasi kailangan ho Kailangan nilang mabuhay, kailangan nilang magtanim. Ang problema, ang bansang Israel hindi ho katulad ng Pilipinas na agriculture ang lupa. Maganda magtanim sa Pilipinas pero sa Israel disyerto. Pero yan po yung nangyayari. Nakakapagtanim sila. At ganun din po sa puso natin. Huwag natin sabihin na atong taong to wala itong pag-asa. Hindi na ito magbabago. Kita mo na may mga tropa niyan. Kita mo naman, labas-pasok sa kulungan niya, salot ng lipunan niya. Wala siguro pag-asa yan. Hindi. Ang Panginoon po kaya niyang magligtas. Kailangan mo lang gumawa. Gawin mo lang yung bahagi mo. Di mo alam yung pagbabahagi mo ng pagtatanim mo ng ebanghelyo sa Kanya, ng salita ng Diyos. Mas nag-grow pa siya sa'yo after, Kasi may nauunang nahuhuli, may nauhuling nauuna. Amen daw. Sino yun? Diba? So, kailangan lang ho natin magtanim. Ibig sabihin, in other words, we need to introduce the gospel, we need to evangelize, we need to, lahat ng posibleng pamamaraan, yung social media natin, paggamit natin sa Panginoon, wag na lang yung panay TikTok, wag na lang yung panay, minsan kung ano-ano pinapakita natin, sasayaw-sayaw tayo, nakakabigbigay ba ng karangalan sa Panginoon yan, na binubuyang-yang natin yung ating mga katawan, ibuyang-yang natin yung salita ng Panginoong Diyos. Amen? Step 2, paano yung kailangan natin gawin? Hindi ho nagtatapos sa pagtatanim. Number 2, 1, 2, 3, go. Yan, diligan ang tinanim na salita. Kagaya na sinabi natin kanina, di ba, nung mga nagtanim, kami nga grade 5, nagbungkal kami, nagtanim kami, pero hindi yung nagtatapos doon. Araw-araw, kailangan namin diligan yung aming mga tinanim. Araw-araw, kailangan namin isipin nyo, pagka hindi ho natin diniligan yung ating mga halaman, ano kaya mangyayari? Mamamatay. Kaya nga sabi dito again sa verse 6, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Ano kaya ibig sabihin nito? Si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Ibig sabihin, si Pablo, siya yung talagang nagbahagi. Siya yung misyonaryo Siya yung nagpunta sa mga taga-Korinto. Ako yung nagbahagi sa inyo ng salita ng Panginoong Diyos. And dahil si Pablo, hindi siya nananatili sa isang lugar. Siguro pinakamatagal na pananatili niya sa isang lugar, 3 years. Aalis na siya. Ngayon, hindi niya ngayon pwedeng pabayaan yung mga taga-Korinto. Dito ngayon pumasok si Apollos sa eksena. Nagigets ho natin? Kaya si Apollos yung nagdilig, si Apollos yung nag-alaga, si Apollos ang nagpatuloy doon sa iniwan ni Pablo. Hindi dahil pinabayaan sila, dahil kailangan ni Pablo, yun ang kanyang misyonaryo siya Kailangan niyang ibahagi ang ebanghelyo. Ngayon, pumapasok si Apollos. Siya yung nagdilig. Dinidiligan ng salita ng Panginoong Diyos, tinuturuan sila ng mga katuruan sa Biblia patungkol kay Jesus. At talaga na kailangan dito na pumapasok yung discipleship. Evangelism and discipleship. Kaya hindi ho hindi ho pwedeng paghiwalayin yan. May mga himala talaga na minsan nababahaginan mo ng salita ng Panginoong Diyos after 10 years, nag-grow pala siya. Pero andun pa rin yung discipleship Bagamat minsan hindi sa'yo napupunta yung discipleship, pero ikaw yung nagtanim. Maraming kinig ng radyo. Tama po ba ako, Tatay Eli? Yung pagkakaano yun. Okay. Yun yung nagtanim. Pero yung nagdilig para siya mag-grow. Diba? Nakikita natin, bawat isa sa atin, mahalaga yung bahagi natin.
Maaring magaling kang mag-evangelize. Meron naman magaling magturo. O di mag-partnership kayo. Oh, mag-evangelize ako, ikaw na bahala sa follow-up sa kanya. So ganun po yung nangyayari. Kailangan dinidiligan natin. Kaya makikita natin sa Psalms chapter 1 verse 3, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. At sabi pa po dito sa verse 2, ayan, paatras tayo. Ano po yung larawan dito sa verse 3? Merong isang puno or halaman na nasa tabi siya ng batisan. At dahil nasa tabi siya ng batisan, lagi nadadaanan ng tubig, lumalago siya. Hindi siya nakakaranas ng tagtuyot. At dahil doon, nagkakaroon ng bunga, lumalago yung kanyang halaman. Pero tingnan natin dito sa verse 2, paano tayo madidiligan? Ano yung kailangan natin? Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Word of God. Wala hong ibang formula, kundi Word of God. Kasi, kagaya nga sabi natin, kailangan natin itanim ang salita ng Diyos. Minsan kasi napapaisip tayo, paano ko ba ibabahagi ito? Hindi ako magaling magsalita. Minsan nag-iisip tayo ng mga stories. Hindi naman masama yun, ano? Okay naman yun. Pero minsan sa pag-iisip natin na mapaganda yung sasabihin natin, nakakalimutan natin, natatabunan yung pinakamahalaga. Minsan, mas naaalala nila yung mga jokes mo. May tuturo ka, di ba? Discipleship, panay joke ka. Ano yung lesson natin? Naalala ko lang po yung mga joke eh. Walang naalala sa lesson. At ito po yung pahayag ni Pablo sa 2 chapter 2. Sa 1 Corinthians chapter 2. Ang pinapahayag niya ay salita ng Diyos, hindi lamang karunungan ng tao. Isa ho, no? Yung laging ang simpleng-simple magsalita, pero very, very powerful si Billy Graham, pag napapanood niyo po siya. Paulit-ulit lang naman yung sinasabi. Every Sunday, every day, pinapanood namin si Brother Eddie kasi nga, lagi pinapanood ni Elijah. Paulit-ulit naman yung sinasabi. Pero hindi ka magsasawa. Kasi ang salita ng Diyos yan eh. Timeless. Pag sinabing timeless, kahit kahit saan, kahit kailan, walang katapusan ng katotohanan, nandoon hindi nagbabago. Kaya kailangan ho natin matutuho tayong diligan ang tinanim na salita sa puso ng mga taong binabahagi na natin. Kaya lagi ho nating ipanalangin yung discipleship na nangyayari sa TGIF o nakaraan TGIT, sa mga discipleship na ginagawa natin, sa mga Bible studies na nabubuksan pa natin, kasi yun po ang sikreto ng growth. Pag in-evangelize mo lang yan at hindi mo sinundan, pwedeng mag-grow pero mababa ang porsyento. Kasi hindi naman tayo kinumpara sa cactus eh. Na cactus kaya niya mabuhay ng maaraw eh. And then, ito po, no, gusto ko po i-share sa inyo tong story na ito. Mamaya titignan natin. Yung The Boy Who Harnessed the Wind. Sino nakapanood nito? Actually, libro to, tapos ginawang pelikula. Yan po ay totoong buhay. So, nasa Tagaw, Malawi siya. Mamaya tignan natin yung story sa bandang dulo. Siya po'y estudyante pa. Actually, drop-out student siya. Ito po yung kanyang larawan. Yan po yung ginawa niya. Kasi sa village nila, kailangan nilang magtanim. Ay walang tubig. Ano yung kailangan nilang gawin? Siya po ay nag-imbento ng gumawa. Yan, na wind turbine. Sa pamamagitan ho ng bisikleta. Sa pamamagitan ng electricity, na gumawa siya ng wind turbine, tapos nagkaroon ng irrigation, nagkaroon ng tubig. Na marami hong pagsubok. At dahil po sa ginawa niya, hindi lang nagkaroon ng kuryente, nagkaroon ng tubig. Yung village nila na halos mamatay na po sila sa gutom. Umalis na nga yung kanyang kapatid na babae. Dahil nga wala na silang ikabubuhay dun eh. Nag-away na siya ng kanyang tatay. Pero sa pamamagitan po niya, I think year 2001 ito, nagkaroon ng halaman sa village nila. Siya po ay naimbita pa nga sa ibang bansa. At dahil doon sa kontribusyon na ginawa niya, makikita natin yung importance ng tubig. Importance ng tubig. And no wonder bakit to ang salita ng Diyos at si Jesucristo mismo, kinumpara siya sa tubig, living waters. We cannot live without water. Kung wala hong tubig, hindi ho tayong mabubuhay. Kaya si Jesus, ano yung tawag sa kanya? Living waters. Ang salita ng Diyos, Ephesians chapter 5, kinumpara sa tubig na naglilinis din sa atin. So we need water. Kailangan ho natin diligan. Yung ating, siyempre tayo din mismo, unang-una, ating mga sarili. At siyempre yung ating
mga babahagi na ng salita ng Panginoong Diyos. And number 3, pinakamahalaga, third step na hindi ho dapat mawala. 1, 2, 3, go! Sabi ho, again, verse 6, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpalago. Dito ipinakita ni Pablo, yes, mag-effort man kami. Mag-effort, 10 years, araw-arawin man namin yung pagtuturo sa kanila. Without God, we are nothing. Kung wala po ang Diyos, kung hindi natin kasama, at ito po, applicable po ito, hindi lamang po sa evangelism, discipleship, sa bawat araw na ginagawa sa buhay natin, ito po ay applicable. Kailangan kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Sa anuman yung ginagawa natin, whether sa pag-aaral mo, whether sa trabaho mo, saan ka man pumunta, anuman yung mission mo, anuman yung layunin mo, anuman yung pangarap mo, kailangan kasama ho natin ang ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, we are aware of His presence. We are aware na nabubuhay tayo para magbigay ng karangalan sa Kanyang pangalan. Kailangan ho natin ang ating Panginoong Diyos. Again, sabi ho dito sa verse 7, hindi ang nagtatanim o ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Even sa businesses natin, yung mga ventures natin, di ba? Maalala natin sa Deuteronomy chapter 8, 17, 18. Huwag niyong isipin na kaya kayo yumaman dahil sa inyong katalinuhan, sa inyong kalakasan, kundi dahil sa Diyos. So ganun din po rito sa mga anumang meron tayo sa buhay natin, especially sa evangelism, discipleship, and of course, patungkol ho sa church. Ang Diyos po ang magpapatubo, ang Diyos ang magpapalago. We need to acknowledge the presence of God. Hindi dahil sa sobrang sipag natin, o bagamat mahalaga yun. Ito, maalala natin, bagamat hindi ho tayo naniniwala kay Santa Claus, So, pero, ano yung ginagawa ng mga magulang? Di ba merong Santa Sacks? Tapos gagawin ng mga magulang, maglalagay sila ng regalo doon. Ngayon, iisipin ng bata, sino yung naglagay? Si Santa Claus. Hindi naman totoo si Santa Claus nagkaroon ng regalo sa medyas. Pero yung naglagay lang pala, yung kanyang magulang. Minsan, ganun ho, Minsan akala natin, nung effort lang natin, kaya tayo nagtatagumpay. Pero working behind the scenes, hindi natin nakikita ang Diyos pala kumikilos. Kaya dapat lagi natin i-acknowledge ang presence ng Panginoong Diyos sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng gagawin natin. Kasi He's working behind the scene sa paraang hindi natin nakikita. Kaya kailangan lagi tayong hihingi ng tulong sa Kanya. At kaya bilang konklusyon, ano po yung magiging bahagi natin dito? Ano yung dapat na realization na dapat nating isipin? Number 1, bilang conclusion, 1, 2, 3, go! Yan. Tayong lahat ay lingkod ng Diyos. Di ba merong ang ginawa si Pastor John na kanta, yung term na ubasan yung term ng lyrics. Nakalimutan ko na yung tono. Ngayon, pero ito, kailangan ho natin, tayong lahat, isipin natin, tayo pong lahat ay lingkod. Ikaw ay bahagi ho sa kaharian ng Diyos. Ikaw po ay bahagi sa field na pinagkatiwala sa atin. Ano ba yung taniman? Yung po yung mga puso ng mga tao sa paligid natin. Merong kang bahagi. Hindi ka man yung tipo ng tao na tuwing Sabado sasama sa mga kabataan. Isipin mo yung mga kakilala mo muna. Isang kaluluwa lang, bawat isa sa atin. Malaki na po ang malaki na po impact yun, malaki na po yung magagawa nun. Dahil malay mo, sa pagbabahagi mo ng salita ng Panginoong Diyos, makajackpot ka ng Pedro. Ano yung Pedro? Di ba yung meron siyang kapatid? Pero sino yung nag-grow talaga? Si Peter. Kung hindi nagkakamali, si Andres yung nag-share sa kanya. Pero sino mas sikat? Sino mas kilala? Si Andres o si Peter? Si Peter. Malay nyo, makajackpot kayo ng Peter. Di ba? So magbahagi lang tayo ng salita ng Panginoong Diyos sa taniman. Number 2. 1, 2, 3, go. Yan, tayong lahat po ay kasangkapan. Magagamit ho tayo sa pag-akay ho tungo sa pananampalataya kay Kristo. And number 3, 1, 2, 3, go. Yan, tayo pong lahat ay may tungkulin na dapat gampanan. May bahagi tayo, kasangkapan tayo, lingkod tayo ng Panginoong Diyos. Just isipin ho natin kung hindi ho tayo nag-function. Saan tayo kinumpara? Sa katawan.
kung hindi nagpo-function na maayos yung daliri, okay, ayos yung kamay mo, pero yung daliri mo, hindi nagpo-function ng maayos, napakahirap. Napakahirap na ang church, lahat kumikilos, pero yung isa hindi kumikilos, apektado na po lahat yan. Kaya ho tayo nagkakaroon ng mga multitasking minsan eh. At minsan naaapektuhan po yung growth natin. Kasi kakaunti po yung mga workers. Kaya, di ba, sinabi nga po ng ating Panginoong Hesus, napakarami na nga anihin, ngunit kaunti ang mag-aani. So, kailangan maging bahagi ho tayo dito. And, verse 8, patapos na ho tayo, sabi sa verse 8, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang. At bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Lahat ho tayo ay manggagawa, lahat ho tayo ay tatanggap ng gantimpala mula sa Panginoon. Kailangan maging bahagi tayo dito. Number 9, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Yung sinasabi ni Pablo, kami mga manggagawa at ang mga taga-Korinto, sila yung taniman, yung bukirin. Tayo po ito dati. Pero dapat hindi ho tayo mananatili lang na until now, bukirin pa rin tayo. Pero kailangan dumating ho sa punto na ikaw ay mag-level up, maging manggagawa ka rin ng Panginoong Diyos. Not necessarily na kailangan meron kang titulo. Sabaw, meron akong ministry sa church. Meron akong title sa church. Hindi. Maging manggagawa ka sa bukirin. Ibahagi mo ang salita ng Panginoong Diyos. Maging hamon sa atin. I-dedicate natin yung Facebook natin, Twitters natin, Instagram, lahat. Ipagamit natin sa Panginoong Diyos. Kung nagbablog ka, ipagamit mo. Merong mga nagbablog meron ako pinapanood yung sa about sa motor. Pero bago siya magturo sa motor, mayroon muna siyang Bible verse sa unahan. Mga ganyan, di ba? Yung mga simpleng bagay lang na padaanin mo lang yung Bible verse. O kaya nag-aalaga ka, nagbablog ka patungkol sa sa taniman mo, maglagay ka ng Bible verse. Tanim lang tayo ng tanim ng salita ng Panginoong Diyos. And last, ito po yung basahin po natin. 1, 2, 3, go. Yan. Sa pagtatanim ho talaga kailangan po ng hard work. Lahat po ito aplikable, no? Unang-una sa personal growth natin. Pangalawa, yung growth din ng ating kapwa. Kailangan po hard work. Hindi ho madali. Hindi ho madali. We need to remind ourselves always na kailangan mag-grow tayo. Di ba, pagbabasa nga lang ng Biblia, kailangan na talaga natin disiplinahin yung sarili natin. Dedication and commitment. Again, gusto ko pong ibalik sa inyo yung story kanina, yung the boy who harnessed the wind. So, ito po yung itsura ng field nila. Ito yung sa pelikula. Ayan po, no? Sobrang dry. Sobrang dry po nung field. Paano ka magtatanim na ganyan? Tapos wala kang tubig. Kailangan ho may mga sacrifices na gagawin. Unang-una po, no? Siya po ay batang hindi siya nakapag-aral, naalis siya sa eskwelahan kasi wala na siya pambayad sa tuition fee. Pero ang magandang bagay, mahilig po siya magbasa. Mahilig siyang mag-aral. At yung kanyang teacher, pinahiram siya ng libro. Dahil mahilig siya sa mga engineering Tapos kaya nga naka-invento siya ng wind turbine. Pero ang problema, may alam na siya. Wala siyang gamit. Ang naisip niya ay bisikleta ng kanyang tatay. Yung tatay niya ayaw, nag-away pa sila. Pinagalitan pa siya. Kasi, syempre, hanap buhay mo yung bisikleta Pero nadami na nilang problema, wala na silang mabuhay, nabaon na sila sa utang. Yung kanilang kapatid na babae, umalis na rin. Kasi usually, di ba ganon? Kahit dito sa Pilipinas, mag-aasawa na lang ako. Ng mayaman. Kahit foreigner, para makakaahon kami sa hirap. Parang ganon yung nangyari. And then, dumating yung punto, talagang nasusukol na sila, yung tatay, gumive up na, sige, kunin mo na yung bisikleta. And true enough, tinayo nila yon kasama ng kanyang mga kaibigan, naitayo nila yung wind turbine. Nagkaroon ng maliit na kuryente, at dahil doon sa kuryente na yon, nagpapump yung water, nagkaroon ng irrigation. Simula noon ay, nakapagtanim na sila ng mga halaman. Nakakain na sila ng bunga nila. Hindi na nila kailangang umalis ng lugar nila. Kasi hindi sila masuportahan ng gobyerno nila. Tatandaan natin, ang isa sa pinakamahirap na kontinente sa mundo ay ang Africa. Dahil sobrang tuyot. Bagamat mabibili silang tumakbo, dahil kasi maraming tigers, lion, cheetah. Kaya mapapansin natin,
Mapapansin natin, lagi silang nananalo sa mga marathon, ano? Talagang, yung built ng katawan nila, pangangailangan ng pangangatawan nila. Pero ano po yung lesson dito? Sa paglago po sa ating pananampalataya, kailangan constantly we need to work hard. Kaya nga sabi ni Pablo, work out your salvation with fear and trembling. Work out your salvation, hindi work out for salvation. Magkaibang bagay po yun. Ibig sabihin, save ka na. Pero hindi nagtatapos doon. Kailangan natin mag-workout. Ano ba yung workout sa lengguwahe natin ngayon? Para ka nag-gym no? Kailangan nag-grow tayo sa ating pananampalataya. And kailangan when we grow, kailangan yung pananampalataya din natin ay ibahagi naman natin para naman sila ay lumago. We need to start faith planting. Sabi mo nga sa katabi mo, faith planting. Yan. Magtanim na tayo ng ating pananampalataya, magtanim na tayo ng salita ng Panginoong Diyos. Tayong lahat ay tumayo at awitin ho natin yung kanta na ginawa po ni Pastor Joe. Ako ay sasaksi. Ito po yung practical na pamamaraan. So habang nagpe-prepare sila, ang ganda ho kasi ng lyrics. Sabi dito, no, ako ay sasaksi para sa iyo. So tignan natin sa para mabasa na nila. Itatanghal ang pangalan mo, ang iyong pagliligtas, ihahayag hanggang wakas. Ito po yung faith planting. Unang-una, we need to make a decision. Ano po yung decision? Lord, gamitin mo ko para maging saksi. Gamitin mo ko para, sabi dito, sa paghahayag ng pagliligtas ng Panginoon. Hindi ho natin kailangan magpakahirap o mag-aral pa tayo na napakaralim na katuruan sa Bible. Kasi unang-una ho, ikaw ho ang nakaranas ng pagliligtas ng Panginoon. Ikwento mo lang yung patotoo mo. Magandang bagay na po yun. Tapos sabi ho dito sa verse 2, ako ay sasaksi para sa iyo sa tulong ng banal mong Espiritu. Salita mo itatanim, ito'y iyong pagbungahin. Again, nandoon again yung salitang ako ay sasaksi. The question now is, hindi ho tayo lahat makakasama sa Teresa. Mamaya meron ho tayo sa Teresa. Sa susunod na buwan, meron ulit tayo sa Tanay. Hindi ho lahat na tayo makakapunta doon. Hindi ho tayo lahat ay magiging kabahagi doon. Pero kung saan ka man dinadala ng Panginoon, you need to make a decision. Ano po yung decision na yon? Lord, gamitin mo po ako to become a witness. Maging faith planter ako. Kung nahihirapan ka, magsimula ka sa maliit. Again, gamitin natin yung mga social media natin. Malay mo, merong kaibigan. Merong kaibigan na makakita ng post mo na nakakaranas ng problema. Alam niyo po, no? So, kung kilala niyo po si Amalayer, kung naaalala niyo yun, siguro marami nang hindi nakakilala sa kanya, yung sa LRT. Amalayer. Siya po ay nagalit doon sa LRT sa Guardia at binash ng mga tao. Hindi pa siya Christian nung panahon na yun. Sa lahat ng mga bashing na naranasan niya, merong isa, if I'm not mistaken, taga Caloocan, nag-direct message sa kanya. In-encourage siya, binahagi ang ebanghelyo. Hindi ho sila magkakilala. Pero dahil maganda yung perspective ng taong ito, Kristiyano siya, na taga-Caloocan, nag-direct message. Dahil doon sa pag-encourage na yun, pagbabahagi ng salita ng Diyos, yung Amalayer, na kilala siya sa Amalayer, nakalimutan ko ang kanyang, Paula yata ang kanyang pangalan, naging Kristiyano siya. At active na rin po siya sa church ngayon. Dahil ginamit niya ang kanyang social media, nung tao na yun. Sa lahat ng mga bashing na nabasa niya, merong isa na nag-message sa kanya. Word of God ang binahagi. Kaya hindi nyo alam yung pwedeng gawin ng social media natin. Hindi nyo alam yung kayang gawin ng Panginoong Diyos. It's not because the social media is so powerful. It's because the Word of God is powerful. Amen? Hindi kayang bumago ng tao ang salita mo, pero kayang bumago ng puso ang salita ng Diyos. Kaya kailangan ho nating itanim.
ang salita ng Diyos.